Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ta'ala wa sallama ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Rasulillah wa al amin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ito ay dars natin pagdating sa tuwing Miyerkules ng gabi. Tama? Tuwing Laylatul Arbi'a. Meron tayong ganitong dars. Kapalit ng dars natin sa Abu Shuja'. Ito ang kapalit natin na dars. Tama? Dars pagdating sa adab. Ang kitab nating pag-aaralan ay sinulat ni Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Kabilang sa mga late na mga ulama o tanyag na mga ulama o na alim mula sa Hadramaut at tinuturing siyang mujaddid. Tamam, mujaddid, pinakatanyag na imam, renovator ng taong o century na 1200 Hijra. Ang pagitan natin at pagitan ni Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad ay mahigit 300 years. Ilan? Mahigit 300 years. Yan ang pagitan natin at pagitan ni Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Pinanganak si Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad sa taong 1044 Hijra. 1044 Hijra. Tamam? At siya ay pumanaw sa taong 1132. 132 Hijra. Al-Muwafiq, ang katumbas noon pagdating sa Gregorian calendar, ay 1634 nung siya ay pinanganak. 1634. At siya naman ay pumanaw sa taong 1720 ng Gregorian calendar. Ang pangalan niya, huwa al-imamu al-allama shaykhul islam wa qutbud da'wati wal irshad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad al-Hadrami al-Shafi'i al-Ash'ari. Sabi siya si Imam al-Allama, Sheikh ng Islam, tinutuong kasi nga siya ay nakarating ng mataas na antas sa Islam, sa ilmu, ay tinatawag siyang Sheikhul Islam. Kutob ng da'wah, ibig sabihin ng kutob ay pinakamataas. Tamam? Sayyid, kumbaga leader pagdating sa da'wah at pagbibigay ng irsyad, ay gabay. Pangalan niya Abdullah, Al-Habib Abdullah bin Alawi, tatay niya Alawi, bin Muhammad, yun yung lolo niya, Al-Haddad. Mula sa pamilya ng Al-Haddad. Al-Hadrami, dahil nga siya ay taga-Hadramaut. Ash-Shafi'i, dahil ang kanyang madhab ay Shafi'iyya. Tamam? Ash'ari, dahil ang kanyang akida ay Ash'ari. Ba'alawi Sunni, sabi niya. Ay ang kanyang tariqa, Ba'alawi Sunni. Fadil min ahli Tarimi bi Hadramaut. Kabilang siya sa mga kilalang ulama mula sa bayan ng Tarim, mula sa probinsya ng Hadramaut. Mauliduhu fis Sabir min dawahiha. Wafatuhu fil Hawi. Sabi, pinanganak ang musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala sa lugar ng Sabir na tinatawag, mula sa mga atraf ay dulo ng Tarim. Siya naman ay namatay sa kanyang bahay sa lugar ng Hawi. Ang Hawi, yan yung parang tumatayong barangay mula sa kanilang lugar. Okay? Wadufina bitarim, at nilibing siya sa libingan sa Tarim. Yung kilalang libingan doon, tinatawag na Maqbaratu Zanbal. Maqbara Zanbal. Okay? Kana kafifan dhahabal jadriyu bibasarihi tiflan fa'awadahu Allah tabaraka wa ta'ala binuril basira. اضطهده يافعيون حكام تريم عن ذاك فكان ذاك سبب انتقاله إلى حاوي بذل جهده وروحه في دعوة الخلق إلى الله بلسانه وسننه بالحكمة والموعظة الحسنة فانتفع به القاصي والداني وانتشر صيته في البلدان. Sabi, ang musannif rahimahullah, maaga siyang nabulag dahil sa kanyang sakit ng judri. Kumbaga isang sakit saan? Sa katawan ng tao. Na ginagawang mahina ang anumang tamaan nito. Kung halimbawa ang tinamaan niya ay
kamay, ginagawa niyang paralisado ang kamay. Isa siyang sakit, tamam sa mga nauna. Ngayon, o para siyang polio, kung di ako nagkakamali, ito yung parang polio sa atin. Ha? Ngayon, ang tinamaan sa kanya ay yung kanyang ilan sa bahagi niyang katawan, dahilan para humina yung mata niya sa murang edad hanggang nabulag siya ng maaga. Sabihin, hindi na siya nakakita. Yung nga lang, pinalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paningin ng nurul basira. Ano yung nurul basira? Ito yung liwanag ng paningin. At ang paningin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّمَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Katotohanan na hindi ang mata ng tao ang mismong nabubulag, pagkos ang puso niya ang nabubulag. Ibig sabihin, maaari nakikita ng tao kung ano ang kulay, ano ang laki ng isang bagay, pero in reality, hindi niya alam ang maksud. Hindi niya alam ano ang dahilan kung bakit nilikha yun, ano, para saan ang gamit nun, yung mga bagay na yan. Para saan, bakit ka nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga ganyan. Ito ngayong si Imam Al-Haddad, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, sa murang edad, nabulag siya, tama? Binalitan ngayon siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng paningin sa puso. Kaya kahit nabulag ang kanyang mata, nakikita niya kung ano ang ginagawa niya at anong sinusulat niya. Hanggang sinabi na kwento na itong si Imam Al-Haddad, merong bumisita sa kanyang bahay. Binisita siya. Ngayon, nung naghanda na ng tsaa, kasi nga ang mga Arab, kapag bumisita ka sa kanilang bahay, hinahandaan ka ng tsaa. Kapalit ng kape. Kung dito sa atin kape, sa kanila tsaa. Ngayon, hinandaan ng tsaa yung kanyang bisita. Yung tasa ng tsaa ng kanyang bisita, may langaw yon, hindi yung napansin yung bisita niya. Si Imam Al-Haddad, sabi niya doon sa bisita niya, huwag mo munang inumin yan. Tignan mo na mabuti dahil may langaw. May langaw na nahulog sa iyong tasa. So tinignan yun ng iinom ng tsaa. Pagtingin niya, meron nga langaw. Dito niya nakita na si Imam Al-Haddad, rahimahullah, bulag sa mata, realidad, yan bulag, literal na bulag. Pero nakakakita ang kanyang puso. Puso niya ang may pakiramdam at nakikita kung ano yung bagay na hindi nakikita ng panlabas. Hanggang sinabi pa, na minsan itong si Imam Al-Haddad, naglalakad siya papunta ng mga, ng suk, ng palengke, nang siya lang mag-isa. Minsan, meron siyang gamit na baston, minsan wala siyang gamit na baston. Ngayon, meron isang estudyante, tinignan niya, sinundan niya si Imam Al-Haddad, paano kaya nakakapaglakad ng isang bulag? Pasikot-sikot yon, iba't ibang daanan. Kumbaga, kaliwa kanan, diretso, pababa, pataas. Ang daanan hanggang makapunta ka ng palengke. Siyempre, mas ang daan dati, mas mahirap kumpara sa daan ngayon. Ngayon, sinundan niya, para siyang mismo, sabi ng estudyante na yon, sabi niya, nung sinundan ko si Imam Al-Haddad, kung paano siya maglakad, para din lang siyang nakakakita. Meron yung daan na medyo pataas. Kapag hindi mo napansin yun, madadapa ka. Kumbaga, pwede kang matapilok, pero hindi siya natatapilok. Kung ano yung maaaring makatapilok sa kanya, iniwasan niya. Kukuha natin. Kumbaga si Imam Al-Haddad, bulag siya, bulag. Pero para din lang siyang hindi bulag. Bakit? Binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala kapalit ng mata, puso na nakakakita. Okay? Yan si Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad, marami siyang mga naisulat na tanyag na mga aklat. Si Imam Al-Haddad ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nakaabot ang sikat na kanyang azkar sa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na isa sa mga pinakasikat niyang azkar sa buong mundo, ang tinatawag na Ratibul Haddad. Ang Ratibul Haddad, sinulat niya ni Imam Al-Haddad nung pumunta siya ng Makkah para mag-Hajj. At that time, itong si Imam Al-Haddad, sinabi sa kanya, "Ya Imam, dito sa amin, maraming mga bata ang nawawala kapag maghrib na." Ibig sabihin, kinukuha sila ng mga hindi nakikita. Nawawala na lang bigla.
Maraming insidente na nagkakaroon ng ganun, lalong-lalo na sa mga liblib na lupain sa Hijaz. Ngayon, nung nakarating doon si Imam Al-Haddad, humingi sila ng azkar na pwede naming basahin kapag sa mga Maghrib time. So, si Imam Al-Haddad, nagsulat siya ng azkar at yun yung binigay sa kanila. Tinawag yun Ratib ni Imam Al-Haddad, Ratibul Haddad. Tama? Mula noon, kapag binabasa nila yon, wala ng bata ang nawawala. At lahat ng mga bata, yung mga pamilya na nawalan ng bata, lahat sila nakabalik. Lahat sila nakabalik. Nung sumikat ang ganyang kwento, maraming mga ulama sa iba't ibang mga lugar ang gustong makipagkita kay Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad para kunin mismo direkta sa kanya ang sanad ng kanyang ratib. Kabilang sa mga ulama na nagpunta sa kanya ng direkta ay mula sa ulama ng Indonesia. Tama? Pumunta sa kanya hanggang makapag-aral kay Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pagkatapos na makapag-aral kay Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bumalik siya ng Indonesia. Sa pagkakataon na yon, sinasakop na ang Indonesia ng Netherlands. Ang Netherlands, sila yung sumasakop saan? Sa Indonesia, sa Malaysia, sa mga pagkakataon na yon. Kung sa atin, ang sumakop sa atin ang mga Spanyol, ang mga Spaniard, kasi nag-uunahan sila sino ang may pinakamaraming lupain na masakop. Ang sumakop sa kanila, Netherlands. Ngayon, itong mga Netherlands na ito, kapag nakasakop sila ng isang lugar, ang mga malalakas na kalalakihan nila, kinukuha nila, kinukulong nila, kinakadena. Pagkatapos, pinapadala nila sa isang ibang lugar para magbungkal ng bundok at maghukay ng mga magmina ng ginto. Ngayon, kabilang sa mga nakuha ay itong imam. Kalimutan ko lang ang pangalan niya. Mula sa Indonesia. Tama? Indonesian na sheikh, na imam. Dahil nga malakas pa ang pangangatawan niya, kabilang siya sa mga, at kabilang din siya sa mga mujahidin at that time. Dahil nga nakuha sila ng mga Netherlands. Kinadena sila, kinulong sila, pagkatapos dinala sila sa South Africa para doon magmina ng ginto. Ang hindi nila alam, itong sheikh, kasama nung mga iba pang mga naging abid, ibig sabihin mga naging alipin nila, mula sa iba't ibang bansa na kanilang nasakop, na dinadala nila doon para magtrabaho sa minahan, pinag-Muslim niya. Kaya doon ngayon tuloy sa prison, sa bilangguan, Muslim sila, at ang sheikh nila, yun, Indonesian na yun. Tama. Tapos isa sa mga tinuro niya sa kanila, ang Ratibul Haddad. Yung mga yun, nung natapos ang pangungulila at naging malaya sila, kanya-kanya silang balik sa kanilang mga lugar at tinuro nila ang Ratibul Haddad. Kaya mula noon, ang Ratibul Haddad ay isa sa mga pinakasikat na azkar sa buong mundo. Ratibul Haddad. Tama? Ratibul Haddad. At napakarami niyang fawaid. Isa sa mga pinaka-fawaid niya ay hifz mula sa mga bagay na hindi mo nakikita at maaring manakit sa iyo. Kapag basahin mo yan, insyaallah ta'ala, ligtas ka ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga bagay na hindi mo nakikita na maaring maging dahilan ng iyong pagkapinsala. Okay. Itong musannif rahimahullah, nagsulat siya ng Risalatul Muawana. Risala al-Muawana wat tadhkiratu wal mudhahara wal muazzara. Sabi niya, ang pangalan ng kitab, Risalatul Muawana. Ibig sabihin, risala, yani, maikling liham, mensahe. Al-Muawana, ano yung Muawana? Tulungan. Wal mudhahara, ibig sabihin yan, izhar, pagpapakita. To show. Pagpapakita ng da'wa. Wal muazara, adab. Muazara ay adab. Para sa mga lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Sabi niya, para sa mga nais, matuto ng adab, matuto ng tulungan, matuto ng mudhaharap ng iman mula sa mga mu'minin, pagdating sa suluku tariqil akhirah ay pagdating sa daan ng akhirah. Sabi ng musannif rahimahullah, alhamdulillahil wahidil majidil jawadil wahabil razzaqil hannan al-mannan. Sabi ng musannif rahimahullah, alhamdulillah, al-wahid, nag-iisa, al-majid, pinaka-majesty, al-jawad, pinaka-mapagbigay, al-wahab, ganun din, pinaka-mapagbigay, al-razzaq, tagapagbigay ng biyaya, al-hannan, pinaka-mabait, al-mannan, ibig sabihin, naniningil,
Walang may karapatang maningil ng biyaya niya maliban kay Allah. Kapag ang isang tao nagbigay ka ng isang bagay tapos sabihin mo sa tao, tinulungan kita, binigyan kita, pangit yun. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya ang maningil, hindi pangit yun. Dahil siya lang ang may karapatan na maningil. Kaya nga isa sa mga pangalan ni Allah, Al-Mannan. Ano yung Mannan? Tagapagsingil. Tagapagbalik sa kanya ng mga binigay niya. Di ba binigyan kita? Di ba binigyan kita? Di ba nung ganitong time na wala ka na, ako ang nilapitan mo, sinagot ko ang iyong dua. Malapit ka ng madisgrasya, sinagot kita. Patay ka na sana sa ganitong panahon, niligtas ko pa buhay mo. Sino may karapatan magsabi nun? Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mannan. Next, alladhi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'ihi birisadatihi ila jami'il insi wal jan. Sabi niya, alhamdulillah, siya na nagpadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang khatam ay tagapagtapos ng mga anbiya sa pamagitan ng kanyang risala sa lahat ng tao at ng jin. Wa anzala alayhi al-furqana fihi hadyun lin-nasi wa bayyinatun minal huda wal furqan. Pagkatapos niyan, alhamdulillah, binaba kay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ang furqan. Meron ditong hadi, ay hidayah, gabay para sa mga tao at kapaliwanagan mula sa gabay at furqan, tagapag-iba ng batil at saka ng haq. Wa syara'a lahu wa li ummatihi ma awsa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa, gaya ng binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Shura. Tamam? At isinabatas, ibig sabihin binigay na batas. Madaling sabi, sharia, binigyan ng sharia si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gaya kung ano ang binigay kay Nabi Nuh, binigyan siya ng sariling sharia. Nabi Ibrahim, meron siyang sariling sharia. Nabi Musa, meron siyang sariling sharia. Si Nabi Isa alaihi salatu wassalam, meron siyang sariling sharia. Ang ating umma at si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay meron ding sariling sharia. Wa faddala dinahu ala sairil adyan. At ang din, ang Islam, ang relihiyong Islam, faddala, yani inangat. Pinaka-the best na religion na binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo, wala iba kundi ang relihiyong Islam. Abrahamic religion. Na nagmula din mula sa relihiyon ni Nabi Ibrahim. Next. وَجَعَلَ أَكْرَمَ خَلْقَهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْبِرِّ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. وَيَتَعَاوَنُونَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Sabi niya dito, at alhamdulillah, tamam, ma'atuf yan sa alhamdulillah, binigay kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam na khuluq. Khuluq, adab, ugali. At ginawa niya ang umat niya ay umat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinakamainam na ummah na nilabas sa mga tao. Ukhrijat linnas, ay nilabas para sa mga tao. Yu'minuna billah, naniniwala kay Allah. At sa kabilang buhay, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Naguutos ng tama at nagbabawal ng mali. Nagtutulungan sa kabutihan at sa takwa. Wala yata'awanuna 'alal ithmi wal 'udwan. At hindi sila nagtutulungan sa masama at sa paggawa ng kasamaan. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Nagsasagawa sila ng sala at nagbabayad sila ng zakah. Wa yatawasawna 'ala sabri. At nagpapayuhan sila palaging magtiis ka, magsabar ka lang. Hindi mo ba napapansin? Anong pinakaunang payo ng tao? Pangkaraniwan tao lang. Kahit pangkaraniwan tao, kapag meron ng isang tao na sabi niya, nag-post siya sa Facebook, ganito, nararanasan ko, ganito. Anong payo sa kanya? Magtiis ka lang. Wayatawasawna bis-sabr. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi wal asr. Innal insana lafi khusrin illa. Sabi ng ating mga qurra, ang sunnah, ang basahin siya, wal asr, innal insana lafi khusrin illa. Doon kahihinto sa salitang illa, sa adatul hasr, adatul istithna. Tamam?
Kasi sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na ang tao ay khusr. Lafi khusrin ay talunan, lugi. Kumbaga lahat ng mga tao, talunan sila. Kaya sabi ng ating mga ulama, bilang mura'a sa ma'na, pangangalaga sa ma'na ng aya, pagbabasahin mo ang suratul Asr, wal Asr, innal insana lafi khusr. Hindi ka hinto doon. Kundi, innal insana lafi khusrin illa. Hinto ka doon sa salitang illa. Katotohanan na ang tao ay nasa pagkatalo, lugi, talunan ng tao, maliban na lamang. Doon ka hihinto. Sa salitang illa ay maliban na. Tapos saka mo ulitin, illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ay maliban na lamang sa mga ay labas sa mga talunan na tao, yung may iman, may amalus salih, at palagi silang nagpapayuhan, yatawasaw na. At ang mutawasi, yan ay mutafa'il. Ang fa'il ay kabilang dulo, kabilaan. Ay ang nagbibigay ng wasiya hindi isang parte lang. Palitan sila ng wasiya. Palitan sila ng nasiha ng payo. Wayatawasaw na. Tama? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Ibig sabihin, nagpapalitan sila ng nasiha sa pagkakaroon ng haq, katotohanan. Kung ano ang totoo, yun ang wal haqqu ahaqqu ay yuttaba. At ang katotohanan ay mas may karapatan na sundan. Then wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. At nagpapayuhan ng bawat isa ng sabr. Sabi dito, wa yatawasawna ala sabri. Wa yujahiduna fi sabilillah, at nagkikipag-jihad sila sa landas ni Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, at hindi sila natatakot sa lawma, paninisi ng laim. Anong laim? Naninisi. Kumbaga, ano man sabihin ng mga tao kasi hindi kayo nakikinig, ganun. Wala kami pakialam doon. Wala yakhafuna lawmata laim. Wala yakhafuna lawmata laim. Min ahli zayri, mula sa mga ahli zayr wal khudlan, ay mga tao na malayo sa paningin ni Allah. Fama yasuddu an sabilillahi wa yalumu ala al-qiyami biwajibi haqqillahi illa alladhina haqqat alayhimul kalimatu min Allah bisyaqaq wal khusran wal khizyi wal hawan. Sabi niya dito, dahil walang sino man nang haharangin niya ang landas ni Allah at sisisihin niya ang pagtayo sa wajib na karapatan ni Allah, maliban na lamang sa mga taong naging totoo sa kanila ang ang salita mula kay Allah na sila ay mga syaqaq. Alladhina shaqullaha wa rasulah, ay pinaghihiwalay nila si Allah at si Rasulullah. Kaya pinaghihiwalay nila, naniniwala kami kay Allah pero kay Rasulullah hindi kami maniwala. Waliyatu billah, syaqullaha wa rasulah. Pinaghihiwalay nila si Allah at si Rasulullah. Wal khusran ay katalunan. Wal khizyi, ibig sabihin niya ng khizyi at saka khudlan ay mababang tingin. Yan ang makukuha nila pagdating ng Yawmul Qiyamah. Kung pagdating ng Yawmul Qiyamah, dito sa dunya, sinisisi nila ang mga taong nakipag-jihad. Kung nakinig lang tayo sana sa amin, hindi kayo mamamatay. Pagdating ng Yawmul Qiyamah, sila naman. Kung hindi sana kayo nagsabi ng ganyan, hindi sana kayo mapunta sa Jahannam. Wal'iyadhu billah. ولا يتجرد لنصر عباد الله ودعوتهم إلى الله إلا الذين سبقت لهم من الله الحسنى بالسعادة والأمان والفوز والرضوان. Sabi niya, walang sino man ang susuungin niya ang pagbibigay ng nasiha para sa ibad ni Allah subhanahu wa ta'ala at magda'wa patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang sa mga taong nauna sa kanila ang salita mula kay Allah na kabutihan, na sila ay makakatanggap ng saada, ay magandang buhay, aman, proteksyon, fawz, tagumpay, at ridwan, ay kalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ulaika warathatun nabiyyina wa immatul muttaqin wa khiyaratu rabbil alamin.
minal mu'minina ar-rasikhina fil ilm. Ang mga taong magdada'wa, ang mga taong mag-aanyaya patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Imam Al-Haddad, sila ang mga warathatun nabiyyin. Ibig sabihin, ang kapalit ng mga anbiya. Wa immatul muttaqin, at ang mga imam na may takwa. Wa khairatu rabbil alamin, pinakamainam na tao ng Rabbul Alamin. Mula sa mga mananampalataya na rasikh sa kanilang ilm. Ibig sabihin ay matatag ang kanilang ilmu. Al-mutahaqqiquna bihaqa'iqil imani wal itqani wal ihsan. Sila na magtahaqquk, yani nakuha nila ang tunay na maksud, realidad ng iman, itqan, ibig sabihin pagiging magaling, at ihsan ay pagdating sa puso. Al-waqifuna ala asrarillah fi mulkih wa malakutih min tariqil kashfi wal iyan. وما فازوا بهذه المناقب ولا وصلوا إلى هذه المراتب إلا بحسن اقتفائهم وكمال اتباعهم لإمام الأئمة الذي أرسله الله للعالمين رحمة عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وأصحابه في كل حين وأوان صلاة وسلاما دائمين bidawamillahil mulkud dayyan, al-malikud dayyan. Sabi ng musannif rahimahullah, pagdating pa rin ito sa kanyang hamdala, pasok, sabi niya, haba ng hamdala niya, sabi niya, at yung mga tao na rasikhina fil ilm, matatag ang kanilang ilmu. Kaya nga, pagdating sa da'wa, mahalaga na bago ka magturo, bago ka magda'wa, kinakailangan, alam mo ang idada'wa mo. Kinakailangan ay meron kang backup na ilmu, at yung backup na ilmu, hindi lang basta narinig mo, hindi lang basta nakita mo, hindi lang basta napanood mo, pinag-aralan mo. Magkaiba yung narinig ko lang, magkaiba yung napanood ko lang, magkaiba yung nakita ko lang sa pinag-aralan mo. Yan, dars. Magkaiba yung nahaw na pinanood ko lang, nahaw na pinakinggan ko lang, nahaw na nakita ko lang, kumpara sa nahaw na pinag-aralan mo. Bayun, kaiba. Tama? Kaya dito, rasikhina fil ilm. Yung mga ganong uri ng tao, magdada'wa kay Allah subhanahu wa ta'ala, kasabay nun, meron silang matatag na kaalaman, fundamentals pagdating sa Islam at Sharia. Sila yung mga tunay na sumunod sa yapak ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil ganyan ang mga sahaba. Okay? Amma ba'du. Bilang sabi niya, fayaqulul abdul fakir, al-muta'arrif bil qusuri wa taqsir. Allah. Sabi niya, sinasabi ng isang abd, alipin, al-fakir, nangangailangan. Al-muta'arrif, ay ibig sabihin niyan, umaamin. Bil qusur, pagkukulang. Wa taqsir, yani, pagkakamali. Ar-raji afwa rabbihil qadir. Sabi ni Imam Al-Haddad, salitang mutawadi'. Ibig sabihin, mapagkumbaba na salita ng isang abd. Lahat ng tao dapat ganito ang salita niya. Anong sabi niya? Sinasabi ng isang alipin na mapagkumbaba, na nangangailangan ng gusto sa awa ni Allah. Isang taong umaamin na marami siyang pagkakamali at marami siyang pagkukulang. Maan na ito, Imam Al-Haddad. Sino sinasabi niya ganyan? Ang umaasa sa afwa, rabbihi. Yani, umaasa sa kapatawaran, pasensya ng Rabbul Qadir, Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sharif. Ano yung Sharif? Ang Sharif, ang tawag ng mga ulama para sa mga kaapu-apuhan ni Rasulullah, Sharif. O di kaya, Sayyid. Ang pangalan niya, Abdullah bin Alawi al-Haddad al-Husayni. Afallahu anhu wa an aslafihi, amin. Ibig sabihin, patawarin nawa siya ni Allah at ang mga aslaf niya. Ibig sabihin, nauna niyang ninuno. Amin. Allahumma amin. Sabi ng musannif rahimahullah, hadhihi risalatun bihawlillahi wa quwwatihi jami'atun wa wasiyatun bifadlillahi wa rahmatihi nafi'atun. Hamalani ala wad'iha al-imtithal li amrillahi ta'ala wa amri rasulih والرغبة في الوعد الصادق الوارد في الدلالة على الهدى والدعوة إلى الخير والنشر للعلم. Sabi ng musannif rahimahullah,
Ang risala, mensaheng ito, sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nasulat ko. At isang wasiya ay payo sa pamamagitan ng awa ni Allah, kabutihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah nafi'a. Ibig sabihin ay kapakipakinabang. Ang nagbuhat sa akin, nagdulot, hamalani ala watiha, ang nagbuhat sa akin, na isulat ito. Al-imtithal, una, ang pagsunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, amr bil ma'ruf, wan nahyi anil munkar. Wa amri rasuli, at ang utos din ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikalawa, warraghba. Ibig sabihin, ang pagkasabik sa al-wa'dis sadiq. Ibig sabihin, sa pangako na totoo, al-warid na siyang binanggit, fid dalala, pagdating sa dalil, alal huda wad da'wa ilal khairi wan nashri lil ilmi, pagdating sa da'wa, sa kabutihan at pagpapalaganap ng kaalaman. Ano yon yung pagkasabik doon? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Doon ako ragib. Sabi ng musannif rahimahullah, ikalawang dahilan kung bakit ko sinulat ang risala, mensaheng ito, ang kitab Risalatul Mu'awana. Sabi niya, insyaallah ta'ala, mapasok ako sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummah. Ibig sabihin, mapabilang kayo sa mga ummah na nagdada'wa sa khair, nag-uutos ng tama at nagbabawal ng mali. Katotohanan sila ang mga nagtagumpay. Yan ay dalil pagdating sa da'wa. Wa qala ta'ala, sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, mag-anyaya ka patungo sa landas ng iyong Panginoon sa pamamagitan ng kaalaman, wal mau'izatil hasana, at magandang payo, mabuting payo. Wa qala ta'ala li nabiyhi, at sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nabi sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili, sabihin mo ya Rasulullah, ito ang aking daan, ay ito ang aking tarika pagdating sa da'wa. Ad'u ila Allahi ala basira, ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sabihin mo sa kanila, ya Rasulullah, ito ang aking sabil, ito ang aking daan. Ad'u ila Allah, da'wa ako kapatungo kay Allah. Ala basira, ay ala ilmin, may kasamang kaalaman. Magkaiba kasi kapag nagsasabi ka ng isang bagay at wala kang kaalaman patungkol sa bagay na yun. Ano mangyayari? Lipad ang utak mo pag gano'n. Wala din siyang ta'thir, wala siyang azar, wala siyang hindi siya makasuntok. Wala siyang athar, wala siyang bakas sa puso ng tao nakikinig. Wala lang. Bakit? Wala kasing ilmu. Ganun kahalaga ang ilmu. Ako at ang sumunod sa akin, wa subhanallah, kataas-taasan si Allah, katotohanan kami ay hindi kabilang sa mga musyrikin. Tama? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, liyuballighu ash-shahidu minkumul ghaiba, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqaha minhu, wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Hadith yan. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iparating ng nakakita sa inyo ang hindi patungo sa hindi nakakita, dahil katotohanan na maari ang isang taong nagdadala ng fiqh ay patungo sa dadalhin niya patungo sa siyang mas marunong sa fiqh kaysa sa kanya. Wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqih, at maari ang isang taong nagdadala ng fiqh ay hindi faqih. Ano ibig sabihin yan? Ang sinasabi dyan, parating nyo sa mga hindi nakakita, yung mga nakakita sa inyo, parating nyo sa mga hindi nakakita. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil maari, siya na nagdadala ng fiqh ay hadith fiqhiyya. Hadith fiqhiyya. Sabi niya, hadith fiqhiyya. Patungo sa man huwa afqaha minhu. Patungo sa taong mas afqah, mas nakakaintindi sa kanya. Maraming mga alam ng lahat ng mga sahaba na hindi lahat sila mufti. Hindi lahat sila tunay na nakakaintindi ng hadith literal, one by one.
word by word. Ano hukom nito? Para saan ito? Hindi lahat ng mga sahaba mujtahidin. Lahat sila matataas ang iman, pananampalataya. Akid yun. Pero pagdating sa ifta, ibang bagay yun. Hindi lahat ng nagdadala ng hadith, faqih, alim. Maaring hafid lang ng hadith. Pero hindi alim sa hadith. Sinong magpapalabas ng ilmu mula sa hadith? Ang mga fuqaha. Kaya sabi dito, وَرُبَّ حَامِلِ الْفِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ. At maaari ang nagdadala ng fiqh ay hadith na mayroong hadith fiqhi. Ay hadith na patungkol sa fiqh. Hindi siya faqih pagdating sa bagay na yon. Dito lalabas ngayon sa atin ang kahalagahan ng pagsunod sa mga ulama. Dahil hindi porke tinranslate ang isang salita, ang isang aya, o di kaya isang hadith, automatic maintindihan yun ng tao sa pamamagitan ng translation. Ganyan naligaw ang mga Kristiyano. Ganyan naligaw ang mga Katoliko, Kristiyano o sino pa man. Bakit? Dahil itatranslate yung kanilang kitab sa kanilang lingwahe o di kaya sa English nila, iintindihin yun ng isa. Madaling sabi, kahit na sinong matalinong tao o nagmamatalino, nagmamagaling, pwede niya ipaliwanag ang kanyang sinasabing Biblia, gagawa siya ng sarili niyang relihiyon. Base sa kanyang meaning, base sa kanyang aral, simbahan ni Fulan. Tignan nyo, ganyan naligaw ang maraming mga Pilipinong Katoliko. Pwede ba yan sa Islam? Di pwede. Kaya ganon dito lalabas ang kahalagahan. Yan ay isa sa mga adilla ng pagkakaroon ng madhab. Rubba hamili hadithin, maaring hafidh al-Quran, maaring hafidh ng hadith, kahit Sahih Bukhari, Sahih Muslim, at iba pang mga kutob ng Sahih. Sahih Ibn Khuzaimah. Pero hindi niya totally naintindihan kung ano ang hadith. Dito lalabas ang kahalagahan ng pagsunod sa madhab. Dahil ang pagsunod sa madhab, ready na yun. Susundin mo na lang. San kinuha yun? Kung di sa aya, sa hadith. Doon, pinag-aaralan natin sa usul al-fiqh. Tama? Kaya sabi pa, next, وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Sabi, sino mang magda'wa patungo sa huda ay gabay, kana lahu min al-ajri, makakatanggap silang ng reward kagaya ng reward ng sino mang sumunod sa kanya. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, hindi mababawasan ang reward nila. Tamam? Waman da'a ila dalala, sino man ang magda'wa patungo sa kaligawan, katotohanan na makakatanggap sila ng kasalanan kagaya ng kasalanan ng mga sumunod sa kanila, ay papatong yung kasalanan ng mga sumunod sa kanila. A'udzubillah min dzalik. La yanqusu dzalika min athamihim shay'a. Hindi mababawasan ang mga, ibig sabihin iba pa yung kasalanan nila, tapos iba pa yung kasalanan mo. Yung kasalanan nila ipapatong pa sa'yo, doble. Hindi nabawasan yun, andun pa rin yung kanila. A'udzubillah min dzalik. Tamam? Wa qala alayhi salatu wassalam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah aw 'ilmun yuntafa'a bihi aw waladun salihun yad'u la. Kapag namatay ang tao, mapuputol ang kanyang gawain maliban na lang sa tatlo. Sadaqa na tuloy-tuloy. Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu na tinuro niya na pinapakinabangan ng mga tao, pinagpasa-pasa. At waladun salih, at mabuting anak na nagdudua para sa kanya. Wa qala alayhi salatu wassalam, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman farasharahu yub'athu yawmal qiyamah ummatan wahda. Sabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na tao sa inyo pagkatapos ko ay isang taong nakapag-aral ng isang ilmu. Pagkatapos niyan, tinuro niya yon sa mga tao. Pagdating ng Yawmul Qiyamah, bubuhayin siya sa Yawmul Qiyamah na parang isang buong umma. Wa qala alayhi salatu wassalam, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasi al-khaira hatta hitanul ma. Sabi, ang lahat ng mga nilikha nagbibigay ng sala
sa mga taong nagtuturo sa tao ng kabutihan, kahit pa mga isda sa tubig. Ibig sabihin, lahat ng mga nilikha ni Allah humihingi ng istighfar para patawarin ang taong nagtuturo sa mga tao. Kahit mga isda sa tubig, kahit mga isda sa dagat, pati sila naghihingi ng istighfar para sa taong yun. Waqala alayhi salatu wassalam, tamam, al-khalqu kulluhum iyadullah wa ahabbuhum ila Allah ta'ala anfa'uhum li'iyalih. Ang lahat ng tao ay kargo ni Allah, sagutin ni Allah. Kumbaga si Allah ang magbigay ng rizki, si Allah ang magbigay ng kapakinabangan sa kanila. Ang pinakamamahal ni Allah sa lahat ng tao na nakargado niya, kargo niya, pinaka mapapakinabangan sa kanyang mga abid. Ibig sabihin,